na lovebird. Dinugtong pa rin ni hindi, naulit na naman to eh. Umentra si Maya Gonzaga. Ano sabi niya? Ganito. Mula sa request ni Ate C, kantahan si Sir Manny sa himig ng Bahay Kubo. Aba, sige nga kung alam kong kantahin to. Sabi niya, Bahay Kubo, kahit munti, ang tula ni Pentasibi, sa amin nagpangiti, si Sir Manning dumating, pinalawak at hikain, ngayon ang ibig sabihin ng tulay lumalalim. Guhit, bilog at tuldok, walang katapusang pag-ikot, cycle kung tawagin, kung saan abot, Pilipinas, Amerika, buong mundo abot, panitikan at ating pagtambalin. Ewan ko kung saan ko nakuha yung tono na yun. Okay. Sumabanggot si Calpito ulit. Ito si Calpito talaga, sapat-sabat. Ganito sabi ni Calpito. Sinubukan ko mag-aral ng music sa panaderya. Ang natutunan ay gumawa ng arinang merong tugma. Nang dalhin ko sa Maynila, nasabat ko ay Makata, maalindog, sinasambit. Pentasibi, mabuhay ka. Calpito. Sabagay, meron din limang may gusto. At pumasok si Serinas. Ganito ang sabi. Clap, 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 may kantahan na. Pin-pin di sarapin. Pin-pin takip silim. Tulay mo'y anong galing. Wow, saan nahalaw. Obrang nagpapagalaw. Teka, sa kon na lang. Aming nasisilip, midhing magsasagip, kathang nalilirip, mundo'y napapaisip. Madaming may gusto nun. 6. Pumasok si Lex Ray. Nako po, I cannot sing. Hehehe. Sabi niya. Marami din may gusto nun. 5 tao. Pumasok si Aini Albances. Bago ito, no? Kanina matutulog yata, pero pumasok na ngayon. Kung ako'y isang ibon, mapahimig sa isang napakalambing na awit, Pentasibi kahit nasa sa aking pagpikit, titik mong napakainit, sa akin nakakapit, laging minasdan kahit na mayroong kahiwagaan, ang nais lamang obra mo'y mahagkan, yayakapin at ipagsigawan. Kanta yan ha? Ha 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 ha, sabi ni Aini Albances. Ang nakakatuwa mga Kapilipino, ito pong binabasa ko ito, ay print ko mula doon sa aming mga sagutan doon sa Facebook page ng ng Facebook ni Penpen B. Takip Silim na itong tulang ito na pinadedicode niya na iniregalo sa inyong lingkod. Ayun. Kaya ito ngayon yung aking binabasa na mga sagutan. Pumasok si Gracia Ray. Akala ko natutulog na itong si Gracia Ray. Musika ng iyong mga salita. Nabighani itong mga dalaga. Pati na yata ako iyong nadala sa tamis ng iyong labi, katabi buong gabi. Sana narito ka sa aking tabi. Aba, matutulog na pala. Sagot naman si Aini Albances. Wow! Ang sweet naman nyo, Gracia at Lex. Marami may gusto nun. At ito ang panghuli dito sa akin na i-print. Pero decode na kasi ni Mr. Perhens. At ito ang pinakahuli na untol na dahil sa na-decode na Sir Manny, aming idolo, sa iyo kami saludo, sa agham ikay namamayagpag, sa tulang biswal, Pentasibi, nagmulat. Kung kayo'y magsama, kakaibang obra ang magagawa, bubukas sa dikahong kamalayan, imbensyong walang paglaya. Yan. Tapos na-decode na, natapos na. Mga Kapilipino, alam niyo kung bakit binibigyan ko ng pansin ito? Dahil doon sa Facebook ay hindi natin nakikita. Nababasa lamang natin. So, para bang kulang? Kaya binibigyan ko ng dugtong, mga Kapilipino, mga kadaigdig, itong kung paano naging ang mga ito ay mga manunula, mga makata, mga writers,
bigyan natin sila ng pansin sapagkat ang mga ito ay kakaiba mga utak. Hindi nating malirip, hindi natin maabot, hindi ko maabot yung galing nila, mga kapilibino. Ako'y kanilang tagahanga. Kaya sa abot ng mga kayanan ng inyong lingkod, may i-contribute ko sa kaunlaran ng ating sibilisasyon. Dahil sa aking interpretation, itong visual poetry o fantasy B ni Pen B. Takip Silim ay hindi lamang ito yung pangkaraniwan. This is a new kind. Meron ng tugma, meron ng letra, pero merong visual. Nakikita mo mga kapilibino dahil ang tula binibigkas, binabasa. Pero ito naman ay dinidescribe niya sa ilalim ng kung nasaan tayo. Para bagang nung imbentuhin ni na kung sino-sino mga inventor. Nasaan ba yung salitang atom noon, di ba? Wala pa yung atom noon eh. From the imagination of the inventor, of the physicist. Noon, wala namang atom eh. Noon, wala namang DNA. Di ba? Binigyan nila ng pangalan yan. At how they represent itong mga ito. Sabihin nga ninyo sa akin, tingnan ninyo yung drawing ng DNA. Di ba? Makakita kayo ron ng lines and circles. So this universe is made of lines and circles. Pagpatuloy po ninyong panoorin ang Pintasebi Society show dahil marami po tayong mapag-uusapan dito. Hindi lamang nang dahil sa tula, nang dahil sa rhymes, nang dahil sa tugma, nang dahil sa sisura, nang dahil sa way of writing, nang dahil sa grammar, nang dahil sa bokabularyo, nang dahil sa panitikan. Mga kapilipino, marami pa ang inaakala ng inyong lingkod na ating tutuklasin para sa ganon, ay hindi tayo yung gumagalaw sa hiram na kaalaman. Sa pagpapatuloy po natin ay lagi kong i-explain sa inyo ang kaya ng aking nalalaman kung bakit hindi tayo umuunlad kung laging hiram na kaalaman ang ating gagamitin. Humiwalay tayo doon sa hiram na kaalaman, pumunta tayo doon sa bagong kaalaman. Saan nyo matatagpuan ang bagong kaalaman? Mga kapilipino, nasa sa inyo yon. Nasa sa inyong loob, nasa sa inyong kaisipan, nasa sa inyong diwa. Hindi masama. Gamitin natin yung hiram na kaalaman na napag-aaralan natin sa eskwelahan. Hindi masama yon. Subalit, ang aking hinihingi at hinihintay ay yung gamitin natin, introduce natin sa ating sibilisasyon yung hindi hiram na kaalaman. Yung naroon, yung hindi pa nalalaman, yung hindi pa natutuklasan, yun ang ating tuklasin. Sapagkat, sa eskwelahan natuklasan na yun eh. Sa libro natuklasan na yun eh. Bakit nalaman natin na 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4? Hiram natin kaalaman yun. Sana, alamin natin kung saan pa. Ano ho? Okay, ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, ang inyong kapilipino at kadaigdig, Kuya Manny Calpito po, maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay. At mag-iiwan ako ngayon sa inyo ng isang kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Salamat at mabuhay.